Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? At eto na nga, China, no? Nagprotesta sa ginagawang runway, no? At North Korea nagbabala sa Amerika. Ako po. Alamin natin ang balita na to, no? Bakit nga ba nagpo-protesta ang China, no? Sa ginagawang runway na to sa isla, no? Alamin natin yan mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, kayo aking iniimbitahan, no? Pakisubscribe naman po ang channel ni kapatid na John Reps. At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At paki-like naman po ang ating video, no? 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. Sa suporta ninyo, sa lahat ng mga patuloy, no? Na nandiyan dyan palagi sa mga video uploads natin at mga present, no? Paki-comment down nyo nga po dyan sa ibaba kung kayo ay laging present sa ating video. Maraming salamat sa inyong suporta, no? At syempre, no? Hindi ko makakalimutang mag-shoutout sa lahat ng mga nandiyan dyan. Okay, no? So kayo, ano masasabi ninyo? Bakit kaya nagpo-protesta itong China na to? At ganun nga ba kalakas ang North Korea para magbabala sa Amerika? No? Ganun ba kalakas ang North Korea ngayon? No? Talaga yun. I-comment down nyo dyan sa baba yung mga opinion ninyo. Alright, so wag na natin patagalin, no? Umpisa na natin to. Pag-usapan natin. Let's go. Nagprotesta ang China dahil sa pagtatayo ng runway ng Vietnam sa isang isla sa South China Sea na Vietnam pala. Isa sa mga bansa na hindi natatakot mga kababayan sa China. Wala rin silang magawa no? Pagka yung Vietnam mga kumikilos, no? Diyan sa South China Sea. No? Pag nagtatayo ng mga military bases yung Vietnam dyan. No? Wala rin magawa yung China. Bakit kaya? Hindi rin kasi nagpatinag ang Vietnam mga kababayan, no? Dito sa China. Kumbaga, bakit nyo kami pakikialaman Kayo nga, mas maraming sinako. Mas nanggugulo kayo, no? Kami tahimik lang. Wala kaming pakialam sa ginagawa ng China, no? Huwag nyo kaming pakialaman. Parang ganun ang sabi siguro, no? Ng Vietnam. Tuloy natin. Pero no? May mga isla rin ng Pilipinas na nasakop din ng May dispute din tayo dyan sa Vietnam, mga kababayan. Pero hindi ganun kaingay. Hindi kagaya ng ginagawa ng China. Tuloy natin. Ayon sa China, ay isa umanong iligal na pag-okupa ng Vietnam sa kanilang isla. Iyak na naman yung China. Diba? Pero pag sila nag-uukupa, wala silang pakialam. Pero yung isla nila na-occupy ng Vietnam, ngalgal. Sa ibang balita, upang mapalakas ang maritime security ng bansa, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng 3 barko sa Zambales upang bantayan ang iligal na presensya ng China Coast Guard. Yan yung sinasabi natin. No? Yung presensya ng ating Coast Guard, presensya ng ating Navy, no? Importante po yan. No? Kasi pagka walang nakikita yung mga Coast Guard na yan ng China, no, magpapaikot-ikot lang yan dyan at manghaharas lang yan, itataboy yung mga mangingisda natin. No, yan yung strategy nila. Pag wala silang nakikitang mga pumapalag sa kanila, walang sumusuway sa kanila, bagay sumasaway, no, sa kanila, pag wala silang nakikitang ganon, no, tuloy lang yung kanilang ginagawa. Kaya mas maganda yung may presensya talaga tayo dyan. At North Korea nagbabala sa Amerika at South Korea dahil sa mga air drills nito na kinasasangkutan ng strategic bomber, dahilan para palakasin ng North Korea ang puwersang nuclear nito upang... Natatakot na rin ba North Korea? No? Natatakot na rin ba? Malalakas ba yung mga armas ng North Korea? Di ba lahat ng mga sinubukan niyang mga missile lumagapak? Wala at... Kunti lang atay nag-success sa mga tinesting nilang mga pinalipad nilang missile. Labanan umano ang Amerika. John Reps, shoutout sa'yo kapatid. Sa patuloy na tensyon sa rehiyon, tinuligsa ng China ang mga infrastrukturang tinatayo ng Vietnam sa mga isla at bahura sa South China Sea. Ayon sa ulat, ang China ay nagprotesta sa illegal occupation umano ng Vietnam sa Spratly Archipelago, kung saan ang Vietnam ay gumawa ng tasa 3,000 metrong runway sa isa sa mga isla.
So, di ba sila rin ginawa rin nila yan, di ba? Ginawa rin nila yan eh. Hindi nga lang nata isang isla yung nilagyan nila ng runway eh. Ilang isla yung nilagyan nila ng runway, di ba? Nabi ng isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ang tinatawag ng China na Nansha Kundao Islands ay hindi maaaring maalis sa teritoryo ng China na tumutukoy sa isang grupo ng mga isla at bahura na kilala sa buong mundo bilang Spratly. Ito mga kababayan, no? Spratly Island. Okay. So maraming isla yan. No? Kung magkakaroon ng mga military bases dyan, isa yan sa pinakamahirap pasukin. Bakit kanyo? Dikit-dikit yung mga isla dyan. At the same time, pag nagkaroon ng mga military bases dyan, etong China, no, napakahirap pasukin. Dahil nga dikit-dikit sila dyan para kan nasa iskinita ng squatteran, mga ganon. No, hindi naman sinasabi na minamalit natin squatteran, no. Baga, yung iskinita, di ba? Parang gano'n, napakahirap pasukin dahil makikitid at maaabangan talaga yung mga military forces ng Amerika kung diyan papasok o magkakaroon ng kaguluhan diyan sa area na yan, sa Spratly Island. No, isa yan sa nakikita ko na napakahirap at magiging magiging balaki diyan sa lahat ng magiging opensa at depensa. Sinabi rin ito na ang China ay hindi papayagan ang mga gawaing pagtatayo ng mga infrastruktura sa sinumang bansang iligal na sinasakop ang mga isla, kapal ng China mga kabayan. Ayon naman sa UNCLOS, ang bahura na dinevelop ng Vietnam ay talagang isang bato noon na kinuha ito ng Vietnam noong 1987 at mula noong 2021, ang bahura ay mabilis na umunlad dahil sa reclamation project ng Vietnam. So, dati pa pala to, matagal na to. No, matagal na pala itong area na to at kailan lang nila ni-reclaim. Okay. Ang kabuuang lawak ng na-reclaim ng Vietnam ay dumoble ng higit sa isang taon at noong October 2024, ito ay naging halos 250 na hektarya na. Ganito dapat ang ginawa ng Pilipinas noon. Ngunit tila malabo na itong magawa ng Pilipinas dahil ayaw ng China na magdala ng construction materials ang Pilipinas sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Yun na nga yung issue. No? Pero sila, nagagawa nila yung gusto nila. Yun yung isa sa mga dahilan, no, na sinasabi natin dati kung bakit ayaw nilang magdala ng construction materials ang mga tropa natin dyan. Ayaw nilang ma-reclaim natin yung pinagkasadsaran ng BRP Sierra Madre. Yan yung sinasabi natin na ayaw nila na makagawa tayo ng sarili nating military base dyan sa area na yan. Diba? Pero sila patuloy yung kanilang pag-develop ng mga isla na kanilang inaangkin. Okay, so kung makakapagpatayo tayo ng isang military base dyan, marireclaim natin yung area na yan, magkakaroon tayo ng malaking depensa laban dito sa China, which is yun yung ayaw nilang mangyari. Dahil pag nagkaroon ng military base dyan sa area na yan ng BRP Sierra Madre, posible rin na magpwesto, no, ang mga tropa ng Amerikano dyan, which is siyang magpapahirap sa China. Ang South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, ay mahalaga sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pang-ekonomiya dahil ito ay isang rehiyon na may napakalaking reserbang langis at natural na gas at mayaman din ito sa isda. Bilang karagdagan, ang ilan sa pinakamahalagang ruta ng dagat sa mundo ay dumadaan sa dagat na ito. Ang mga isla ay may malaking kahalagahan sa ekonomiya dahil 10% ng pangingisda sa mundo ay isinasagawa dito. Tandaan na ang South China Sea Basin ay isang ika-4 na ranggo sa listahan ng mga pinakamalaking lugar ng pangingisda sa mundo, kaya't gusto ng China na sakupin ang South China Sea, partikular ang West Philippine Sea. Gusto nila masolo yung area na yan. Yun ang gustong-gustong gawin ng China.
Sinabi ng Vietnam na hindi umano nila bibitawan ang kanilang mga isla at handang labanan ang China. Ang Vietnam ay dati nang pinalagan ang China kung saan nagbakbaka ng mga barko nito noong 1988. Palawak na ng palawak ang mga ginagawang isla ng China at Vietnam at ayon naman sa mga eksperto ay hinihintay lamang ng China na tuluyang mabulok ang BRP Sierra Madre upang tuluyan na nilang makuha ang bahura kung saan nakasadsad ang barko ng Pilipinas. Sana bago mangyari yan, mga kababayan, mga tol, bago mangyari na mabulok itong BRP Sierra Madre, makagawa na tayo ng aksyon dyan sa area na yan. Ma-reclaim na natin yan, magawa na nating military base din yung area na yan at wag nating pansinin kung ano yung sinasabi ng China. Kasi sila nga yung ginagawa nila, di ba? O imposibleng hindi nila na-monitor yung ginagawa na yan ng Vietnam noon pa. Bakit ngayon lang sila magrereklamo? Nakita na nila yan noon pa. Ngayon lang sila nagrereklamo. Ibig sabihin, yung pagre-reclaim, alam ng China, hindi nila pinansin. Okay? Pero nung nagkaroon ng runway, medyo kinabahan na sila. Doon na sila nagreklamo. So kung gagawin natin, itong pwesto na to ng BRP Sierra Madre, i-reclaim natin yan dahil kaya naman natin eh. Diba? Kaya naman ng Pilipinas mag-reclaim ng ganyang area. So bakit hindi natin gawin? At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ni Commodore J. Tariela na sa panahon ng misyon ng Philippine Coast Guard ay nadetect ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard vessel na 5303 na tumatakbo sa layong 50 nautical miles mula sa baybayin ng Bulinaw, Pangasinan habang dalawa sa mga barko ng China ay namataan malapit sa Zambales. Kaya't upang mapalakas ang maritime security, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng 3 Coast Guard vessel sa mga lugar na ito. Ang mga nasabing barko ng Philippine Coast Guard ay ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Malapascua at BRP Cape Engaño. Bukod pa dyan ay nagdikot din ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na ito. Tiniyak ng kanilang presensya ang patuloy na pagbabantay sa mga aktibidad ng mga Chino sa exclusive economic zone ng bansa. Sa isang forum, binigyang diin ni Tariela ang kahalagahan ng transparency tungkol sa isyu ng West Philippine Sea, isang paninindigan ng lalong nagiging maliwanag umano sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binigyang diin din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang soberanya ay nangangailangan ng pagiging bukas tungkol sa mga komplikadong nakapalibot sa hidwaan. Nanawagan din si Tariela sa mga botante na huwag umanong ibuto ang mga politikong ginagamit lamang ang West Philippine Sea upang makahakot ng boto. West Philippine Sea. At dagdag na balita mga kabayan, naglabas ng pahayag ang hepe ng North Korea's Defense Ministry matapos magsagawa ng pinagsamang air drills ang South Korea at Amerika na kinasasangkutan ng mga B-1B bomber aircraft sa unang pagkakataon mula nang umupo ang Administrasyong Trump. Grabe, mga bomber plane pala to mga kababayan. Kaya natatakot yung North Korea. No? Dahil dyan, sinabi ng North Korea na sila ay sasalungat sa estratehikong mga banta ng Amerika at iba pang mga bansa sa pamamagitan ng estratehikong paraan. Ipagpapatuloy din umano nila ang aktibidad ng kanilang militar upang kontrolin at pamahalaan ang seguridad ng Korean Peninsula na may powerful deterrence. Sinabi rin ng North Korea na pinatindi umano ng Amerika ang mga provokasyong militar nito na nagbabanta sa seguridad ng Hilaga. Bibilisan umano ng North Korea ang kanilang mga hakbang upang palakasin ang puwersang nuklear nito na isa umanong makatotohanang pangangailangan para labanan at makayanan ang mga banta ng militar ng Amerika sa rehiyon. Ito yung isa sa nakakatakot no. Itong North Korea, no, may pagkabaliw kasi yung mga yan. No, I mean, delikado no pagka ganyan kasi mga parang ang tingin ko sa kanila mga trigger happy. Alam niyo yun na parang konting pagkakamali lang pwede nilang pindutin yung isang buton para mapalipad yung kanilang mga nuclear missile, no. Parang ganun yung nakikita ko dito sa North Korea no, parang napakadelikado nila talaga na mga uri ng tao. Parang kawawa yung mga mamamayan nila, di ba? So kayo ano masasabi ninyo dito sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts ulit sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta, sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga nanonood sa ating video, sa mga nagla-like sa ating video. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Suportahan din natin yung channel ni kapatid ni John Reps. Right, so yan muli, maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.